Yan, good morning. Good morning mga idol, ha? Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. At nawa mga idol, ha, samang kayong panig ng ating bansa naroon, ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayun din sa ating mga follower. At syempre naman, idol, ha, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Bueno, mga idol, ang paksa ng ating tatalakayan ay may kaugnayan ito doon sa nagtatanong sa atin tungkol sa mga kapwa nating ghost explorer sa mga pinupuntahan nilang lugar na may mga kababalaghan. Ang itinatanong sa atin mga idol, totoo daw ba na may mga multo sa mga haunted house na kanilang pinag-i-exploran? Pero mga idol, ang sagot ko dyan, simple lang. Kapag ang isang bahay, nabanggit ko na ito sa mga una kong video, kapag ang isang bahay inabandon ng isang buwan hanggang 2 buwan, lalo't bumilang na ng taon, hindi malayong pamugaran yan ng mga kung ano-anong masasamang elemento. Oo mga idol. At yan paghaharian yan ng Diablo. Nabanggit ko na rin sa mga nakaraang kong video mga idol, ako bagamat hindi ghost explorer, bilang isang dating pintor sa mga bahay na nadidistinuhan namin para i-renovate o pinturahan, nakaka-encounter din kami nung sinasabi nilang mga kababalaghan, yung mga nagpaparamdam at yung mga nagpapakita. Pero mga idol, bilang karanasan ko, i-share ko lang sa inyo. Hindi ako ghost explorer, pero sa naging karanasan ko, palibasa sa aming magkakasama bilang mga pintor, ay itong lingkod ninyo ay may karanasan sa larangan ng mga kababalaghan o yung mga naiengkanto, yung mga sinasalbahe ng kung ano-ano. Dahil nabanggit ko na sa mga una kong video mga idol, itong inyong lingkod naging alalay ako minsan ng aking bayaw na manggagamot. Kaya kahit paano nakabahagi naman ako kung paano didepensahan ang sarili sa ganyan mga uri ng mga masasamang elemento, lalo't mga engkanto. Pero mga idol, uulitin ko na naman, nabanggit ko na sa mga nakaraang video ko ito, anumang uri ng bahay, lalo't abandonado na, at ito'y merong isang malaking bakuran o compound, pangunahing nariyan na mamumugad mga engkanto. Dahil mga engkanto, mga idol, nabanggit ko na rin sa mga una kong video, kapag yung mga engkanto nang galing doon sa kanilang kaharian at nakalabas yan dito sa ating mundo, kung ano madaanan nilang lugar, lalo't abandonadong lugar yan, walang tao, tahimik, pamumugaran nila yan. Mamamahayan sila dyan. At kapag may naligaw na tao sa lugar na yan, palibasa nananahimik sila sa lugar na yan at nabulabog sila, may posibilidad na magparamdam o magpakita. Pero bihira sa mga engkanto ang nagpapakita. Maaring magparamdam yan, pero bihira ang nagpapakita dahil ang mga pinapakitaan lang yan yung gusto nila maging kaibigan o yung gusto nilang maging biktima. Kaya mga idol, sino pa ang mga mamumugad sa lugar na isang lugar na abandonado? Pangunahin na nga mga engkanto, tapos yung mga masasamang espiritu. Ang mga masasamang espiritu, mga idol, wala yang anyo. At hindi yan nagpapakita. Nagpaparamdam yan, pero hindi yan nagpapakita.
maliban na lang gusto kang pakitaan. Ganyan mga idol ang masasabi ko doon sa nagtatanong tungkol sa mga ganyang mga bagay na kapag na-abandonado raw ang isang bahay o haunted house, may mga lumalabas o nagpapakita. Yung sinasabi din ng mga nagpapakita sa mga haunted house, may pagkakataon na nagpapakita yun. Depende na nga sa tao na pakikitaan. Nabanggit ko na yan sa mga una kong video, depende sa tao. Dahil ako mga idol sa karanasan ko, kinukwento ko nga sa inyo, sa mga pinipinturahan naming bahay na abandonado, nakaranas na ako niyan. Oo. Hindi lang ako. Kaming magkakasama. 3 kaming magkakasama. Pinakitaan kami. Babae siya. Up and down yung pinipinturahan namin eh. Excuse me mo. Yung pinipinturahan namin mga idol, up and down yun. Mag-alas 6 ng hapon, break time na kami, pahinga na. Nandun kami sa sala. Biglang may bumabang babae galing sa taas. Kitang-kita namin siyang bumababa sa hagdan. At ang akala namin, caretaker sa bahay na yon. Pero ang pinagtaka namin, kung caretaker siya, bakit maghapon kami nagtatrabaho, kung kailang maggagabi, tsaka siya lumabas. Hindi siya nagpakita sa amin. Tapos, pumunta siya sa may bandang kusina. Lumipas ang mga ilang minuto, hindi bumalik. Ang sabi ng kasama ko, saan kayo nagpunta si ma'am? Actually, nung bumababa yun, pababa, nasa salas kaming ganyan eh. Binati pa namin siya, hindi siya kumibo sa amin. Oo. Yung mukha niya nakakunot. Na parang sa tingin nga namin eh mukhang stricto. So, nung makalipas ng mga kalahating oras yata, hindi pa bumabalik. Sabi nung kasama ko, saan kayo nagpunta si ma'am? Ako, tignan nyo rin sa likod. Sa kusina at saka doon sa dirty kitchen. Pinuntahan ng 2 kong kasama. Naiwan ako mag-isa sa salas. Wala silang nakita. Wala doon. Binuksan nila yung CR, wala rin. Binuksan nila yung sa likod, sa dirty kitchen, wala din doon. Sabi sa akin, Manong, wala doon yung babae na nagpakita sa atin. Nagkatinginan kami, nagkatanungan kami sa sarili namin, sino yun? Pero palibasa ang inyong lingkod, mga idol, may karanasan sa mga ganyan, hindi ako nagtaka. Yung mga kasama ko nagtaka. Kinalma ko lang sila para wag matakot. Sabi ko, baka naman kako, nandiyan lang yun, hindi nyo na napansin. Hindi ka, talagang wala eh. So, ang ginawa ko, diyan kayo, kung ako titingin, ako hahanap. Di, kwentuhan sila sa salas, pumunta ako mag-isa sa likod, sa kusina. Inikot ko. Wala talaga. Wala doon. Tapos may bakanting parang bodega doon sa may likod. Binuksan ko yun. Walang katao-tao din. Yon. So mga idol, yung ganung mga pangyayari na biglang nagpapakita tapos mawawala, isa yon sa espiritu. Hindi yun engkanto. Oo. Kasi ang engkanto, pag nagpakita sa'yo, iba ang itsura niya. Yon, espiritu yun, masamang espiritu yun, o espiritong ligaw, yung sinasabi ng iba na mga espiritong ligaw daw. Espiritu yun. Pero ang totoo nun yun, lalang ng masamang espiritu yun. Aliporis ng diablo yun. Pagbalik ko sa sala, sabi ko, wala doon. Yung, okay lang, wala lang. Mamimiyang konti, magluluto na sana kami, yung ilaw namin lumamlam. O lumalabo, lumiliwanag, lumalabo. Di, nabahala na yung 2 kong kasama. Palibasa nga ang inyong lingkod, sanay ako sa ganyan, at alam ko na yan,
Sabi ko, relax lang kayo, wala yan. Baka ako malapit na mapundi. Sabi sa akin, malapit na mapundi lahat. Mula dito sa salas hanggang sa may kusina. Lumalamlam, biglang lalabo ng parang napakadilim, tapos biglang liliwanag. Ayun. Sabi ko, kalma lang kayo ha. May kasama tayo rito. Anong kasama? Sabi ng mga kasama ko. May masamang espiritu tayong kasama na nandito. Pero kalma lang kayo. Ang ginawa ko, pumunta ako sa kusina. Naaurahan ko na nandoon siya. Sabi ko, alam ko na kung sino ka. Huwag mo akong lililangin. Lalang ka ng masamang espiritu. Gusto mo kami subukin? Kami nagpunta rito hindi para manggulo o ano pa man. Nagpunta kami rito para magtrabaho dahil pinatatrabaho kami nung may-ari nito at malak ng pakinabangan nito. Matagal ng panahon itong naabandona. Ngayon, wala kami pakialam kung sino ka at kung ano ka. Huwag mo kami pakikialaman. Sabi ko sa kanyang ganoon, kinausap ko sa kusina. Dahil nararamdaman ko, nandun siya Ngayon, kung gusto mong manatili ka makagagala dito, magsama-sama tayo rito, walang pakialaman. Huwag mo kaming bubulabugin. Dahil pag binulabog mo kami, lalayas ka rito. Ngayon, hindi, ganun lang. Balik ako rin sa mga kasama ko. Kalahin mo pagdating ko rin sa kusina, timing na timing, pagdating ko rin sa alas uupo pa lang ako, namatay bigla yung ilaw. Tapos, biglang sumara yung pintuan doon sa main door. Nakabukas yung pinto Tinatakot na yung mga kasama ko. Takot sila. Sabi niya, Manong, ano nang nangyari? Kung may maligno yata dito Relax lang kayo kako. Sinabi ko na sa inyo, may kasama tayo dito Ang ginawa ko, palibasa inyong lingkod, marunong at may alam, kinontra ko na. Ginamit ko na yung nalalaman ko. Pagbanggit ko na yung sprikitik, sumindi yung ilaw. Sabi ko, nag-uusap na tayo, hindi kaya yata nakikinig, hindi kaya yata naniniwala sa sinasabi ko. At lalong hindi rin ako naniniwala sa iyo kung sino ka. Pag inulit mo yan, lalayas ka rito. Kung hindi ka man lumayas, pag nasyapon kita, sorry ka. Huling pakiusap ko sa ito, ulitin mo, patayin mo yung ilaw. Kung di mayari ka sa akin, kahit hindi kita nakikita, sasyapuling kita, sabi kong ganon. Wala akong pakialam sa iyo. Dahil ang espiritu talagang hindi nagpapakita. Pero wag mo sabihin, kung mo espiritu ka, hindi ka kayang puksain. Diyan ka nagkakamali ka ko. Kaya ulitin ko, wag mo kami pakikialaman. Di sabi ng mga kasama ko, Kuya, paano ba yan? Saan ba tayo matutulog? Baka kung anong mangyari sa atin dito. Yan mo lang. Matulog na kayo, kung bahala. Sige, kung inaantok na kayo kako, matulog na kayo, mahinga na kayo. Di, paano yan? Di pa tayo kumakain. Hindi na pa tayo kakain. Sige, magluto muna tayo. Luto kayo dyan. Natatakot pumunta ng kusina para magluto. Sinamahan ko ron. Pinapakiramdaman ko. Inikot ko muna yung buong bahay. Yung konti nagkalampagan doon sa taas. Siguro yung mga pinto doon nagbukas-sara. Sabi ko, sige, diyan ka lang sa taas, huwag ka nang bababa rito. Pagtapos namin magluto, kumain kami. Pinakikiramdaman ko, wala naman. Hanggang nung inantok na yung mga kasama ko, natulog. Pero ako, inabot ako ng mag-alauna, pinakiramdaman ko. Wala. Inakat ko pa yung itaas Inausap ko rin siya ron. Mabuti naman, kamo, idol, nakinig. Hanggang nakatapos kami, hindi na nagparamdam. Ganun lang. Kaya, masasabi ko doon sa nagtatanong, kung totoo na may mga maligno o may mga lumalabas o nagpaparamdam sa isang abandonadong bahay, lalo't haunted house, totoo yun. At depende sa tao na gustong pakitaan o paramdaman. Ganun lang kasimple mga idol. Kasi may mga nagbablog dyan na pinasok yung although may nararamdaman, walang nagpakita.
Kasi ang mga masamang espiritu, sa totoo lang, hindi naman basta-basta magpapakita yan eh. Oo, hindi. Maaring magpagalaw ng mga bagay yan o magparamdam, pero hindi yan magpapakita. Kasi ang espiritu walang anyo. Nagkakaroon lang ng anyo ang isang espiritu sa pamamagitan ng guni-guni ng tao. Kung ano kasi ang iniisip mo, aanyuhan yan ng dyablo. At yan ang ipapakita sa'yo. Sinasabi ko na sa inyo yung totoo. Dahil yan, karanasan ko mga idol. Pero hanggang hindi mo ginuguni, kung ginuguni-guni kung ano itsura, hindi yan magpapakita. Magpakita man yan, maayos ang anyo niyan, hindi nakakatakot. Kagaya nung nagpakita nga sa amin, babae siya. Pero matigas ang mukha niya, mukhang masungit. Ganun lang. Pero yung sinasabing nakakatakot, white lady, black lady, etc., hindi po ganun ang tunay na espiritu. Maliban na nga lang, depende na nga sa sinasabi ko sa inyo, depende sa magiging guni-guni mo o yung imahinasyon mo. Ano ba, na-imagine mo, baka may lumalabas ditong ganung itsura, putang ina, nakatakot yan. Mangyayari yun. Kasi ang dyablo ko, iniisip mo, bubuuin yan eh. Bubuuin yung imahe ng iniisip mo eh. Pero, pag wala kang iniisip na kung ano-ano, may magpakita man sa'yo, hindi nakakatakot. Kasi ang totoo niya ng mga espiritu, wala naman talagang anyo yan eh. Pakitaan ka man ng anyo niyan, lalo't hindi ka matatakotin eh. Hindi naman talaga pangit eh. At saka yung si Satanas, yung mga demonyo na sinasabi, hindi naman pangit eh. Kung mapangit nga lang ang anyo niyan, depende na nga sa imahinasyon mo. Kasi nakagisna na natin sa mga palabas eh, nakakatakot itsura, di ba? Pero mga idol yan lang pansamantala ang una kong may sasagot doon sa nagtatanong sa akin tungkol dyan sa mga bagay na ganyan. Kung ang mga abandonadong bahay o haunted house ay may mga lumalabas. Meron, pero depende sa tao. At depende kung ikaw ay ghost explorer, depende sa inyo. Kasi may mga napapanood nga akong ghost explorer, wala naman talaga nagpapakita eh. May nagpaparamdam pero walang nagpapakita. Kasi meron akong isang hinangaan na ghost explorer. Isa na si Master Gala. Oo. Matindi yun. Si Master Gala. Hinahangaan ko yun. Oo, ghost explorer yun pero matapang yun. Hindi natatakot yun. Kita mo, bihira siya pakitaan. Nagpaparamdam. Paparamdam sa kanya. Bisa nagpapagalaw ng kung anong bagay. Hanggang doon lang. Kasi talagang sa totoo niya ng mga masamang espiritu, hindi naman basta-basta magpapakita yan eh. At walang anyo ang espiritu, tandaan nyo. Pero mga engkanto, may anyo yan. Oo. Ang tunay na anyo ng engkanto, pag nagpakita sa'yo yung tunay nilang kalagayan, halimbawa at engkantong itim, nakakatakot din ang itsura. Oo. Kasi yun ang anyo niya eh. Pero manlilin lang yan, gumagaya ng itsura yan. Lalo yung mga engkantong pula. Oo, naggagaya ng itsura yan. Halimbawa, meron kang kaibigan o kakilala, lalo't patay na yung taong yun. Pag ginaya niya yun, nagpakita sa'yo. Parang si ano yun Ganun. Minsan nga, malimit gayahin yan yung mga buhay, hindi yung patay. Ang gumagaya ng anyo ng patay, mga masamang espiritu. Wala lang ng dyablo kasi yun. Pero yung kanto, bihira gumaya ng kakilala mong namatay. Ang gagayahin yan yung buhay na katulad mo. Kasi nililangin ka. Halimbawa, magkakasama kayo. Bigla nagpunta ka sa ganun lugar, sa isang parte ng bahay, nagpunta ka. Parang nasulyapan mo ngayon yung kasama mo. Si ano yun Ano kaya ginagawa nun doon? Pag yung baliwala lang sa'yo, hindi mo siya papansinin. Pag lingon mo ulit, wala na siya ron. Ganon. Mga engkanto. Manlilin lang. At pagka kursunada ka ng engkanto, papalitan yung katawang tao mo. Papalitan yan. Yayayain ka roon sa kanilang kaharian, dadaling ka, mag-iiwan yan ng anyo mo, na katawang tao, patay. Makikita lang, patay na si ganun, nakita namin sa ganun, Ganon ang mga engkanto. Papalitan yung
anyo mo, yung katawan tao mo papalitan. Pero yung original mo, kinuha na. Dinala. Sinama doon sa kanila. Yun, pagka gustong huwag ka na makabalik, papalitan yung katawan mo. Pero kung gusto kang pabalikin, makakabalik ka. Pero pag hindi ka na gustong pabalikin, may iiwanan doon sa pinag-alisan nyo. Matatagpuan ng kamag-anak kung sino ba man yung bangkay. Ganon mga kaibigan, mga idol, yung sistema ng engkanto. Pero yung abandonadong bahay na may nagmumulto, 99.9 meron yan. Kasi depende na nga lang doon sa mga mag-explore o sa mga tao na gustong pakitaan o paramdaman. Bueno, sana sa maikli sandali nating kwentuhan, medyo nasagot ko yung katanungan sa akin tungkol sa ganyan. Pero bueno, mga idol, abangan nyo pa yung mga susunod natin video dahil may mga nagtatanong pa rin sa akin tungkol sa mga ibang bagay na may makakababalagan. Sa susunod natin video, tatalakayin natin yon. Pero pansamantala, ito ang inyong lingkod, si Boyet, ng Uno Online Vlogs TV, pansamantala nagpapaalam sa inyo. I-like and share na rin ang video ito para marami makaalam. Lalo na sa mga kagaya nating Ghost Explorer. Para naman maraming makaalam, hindi lang sa mga Ghost Explorer, sa ating mga viewer at ating mga follower. Bueno, kung meron kayo comment, lagay nyo lang sa comment section. Kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang dyan. Tatalakayin natin. Bueno, hanggang sa muli. Ito yung lingkod, si Boyet. Paalam!